pagkakapatiran, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakaisa at pag-aalalahanan ng mga Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay hindi dahil sa pinanggalingan nating lugar, hindi dahil parehas tayo ng lingwahe, hindi dahil sa parehas tayo ng GC o kung ano man yung grupo na kinabibilangan natin. Ang dahilan kaya tayo nagkakapatiran dahil dito sa salita na ito, itong La ilaha illallah na ito. Kasi itong La ilaha illallah na ito yung katibayan na ang nagsasabi nito ay kapatid mo. Yung mga kasama ninyo sa GC, yung mga kasama nyo nag-aaral, hindi nyo yan ka-GC lang, hindi nyo yan ka-trabaho lang, hindi nyo yan ka-FB friend, yan ay kapatid nyo sa Islam. The moment na nagsabi ng La ilaha illallah ang isang tao, lagi-lagi ko ito sinasabi doon sa mga nag-i-embrace, meron ka ng karapatan sa akin bilang kapatid mo at sa abot ng aking kakayanan, iaabot ko sa iyo ang tulong na aking kakayanin. Huwag lang kakuutang kasi wala man tayong pang-utang. Yung tulong lang na kaya nating iabot. May kinalaman sa kaalaman sa Islam, may kinalaman sa emotional support, moral support. Kung may pera na tayo, inshallah ta'ala, wala problema. At sa English, may kasabihan, sabi sa English, blood is thicker than water. Sa atin mga Muslim, naniniwala tayo, hindi lang blood is thicker than water. Islam is thicker than blood and water. Ito ang paniniwala ng mga Muslim. Islam is thicker than blood and water. Ang Islam ay mas matimbang sa dugo at tubig. Kaysa sa kamag-anakan, kaysa sa kayamanan, mas matimbang ang pagiging Muslim. Ito ang paniniwala natin. Utos sa atin ng Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Paano kayo dapat magkapatiran? Kayo ay humawak, sabay-sabay na humawak sa lubid ni Allah at huwag na huwag kayong maghihiwalay. Kumapit kayo sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng lubid ni Allah, kumapit kayo sa Islam. Panghawakan ninyo ang Islam, lahat kayo. Hindi lang Arabo ang dapat na practicing ng Islam. Hindi lang yung born Muslim na tinatawag nila. Hindi lang yung tao na nag-aaral sa university, hindi. Lahat kayo na nagsasabi ng La ilaha illallah, panghawakan ninyo ang Islam. Lahat kayo, sabay-sabay. Wala tafarraqu, at huwag kayong maghiwa-hiwalay, huwag kayong magkawatak-watak. Huwag ninyong pagtingin ng bawat isa na para bang meron kayong kanya-kanyang grupo na hindi dapat sasali ang puti sa itim o ang itim sa puti. Sa aya na binanggit natin, 3 bagay dapat magkaisa, panghawakan ng Islam at huwag tayong maghiwa-hiwalay. At minsan umaabot tayo sa punto na sobrang proud tayo. Minsan umaabot tayo na sobrang proud tayo sa ating tribo. Na nakakalimutan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tinitignan ang tribo ng isang tao. Walang masama kung ikaw ay maging masaya dahil ang tribo mo ay may ginagawang kabutihan. Subalit, huwag na huwag kang mag-iisip na ang tribo mo ay mas mainam sa ibang tribo. La fadla li Arabiyyin wala Ajami. Walang kainaman ang Arabo sa mga hindi Arabo. Gayon din, walang kainaman yung pinanganak na Muslim. Born Muslim siya. Pag sinabi natin born Muslim, hindi sinasabi na hindi naman, wala namang word na born Muslim. Hindi, ang tinutukoy po natin dito kasi ito yung term na ginagamit ng mga taga Mindanao, naming mga taga Mindanao. Na pag parents namin is taga Mindanao, pinanganak ng mga Muslim, so ang tawag sa amin born Muslim. Ito yung nakasanayan ng mga taga Mindanao. Hindi mo kailangan maging proud. Naaabot ka sa punto na mamaliitin mo yung ibang tribo. Okay? At tandaan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tinitignan ang kulay ng ating mga balat, hindi niya tinitignan ang ating pamilyang pinanggalingan, bagkus ang tinitignan niya ay ang takot sa ating mga puso. At gayon din ang dapat na kalagayan nating mga Muslim. Gayon din ang kalagayan nating mga Muslim. Tignan natin yung pagiging Muslim ng ating kapatid. Huwag mong tignan yung kanyang pamilyang pinanggalingan. Huwag mong tignan yung apelido niya,
Huwag mong tignan yung lugar na pinanggalingan niya. May mga iba kasi minsan masyado tayong close sa mga taong parehas ng lugar na pinanggalingan natin. Although sila na yung bad influence natin. Huwag ganyan niya, okay. Pantay-pantay ang tingin sa magkakapatid. Ha? So, isa yan sa mga bagay na matututunan natin doon sa binanggit natin kanina na hadith. Walang favor doon sa mga Arabo. Paano pa doon sa ibang tribo na hindi Arabo? And may mga Muslim na sobrang nagdaramdam, no? Sobra silang nagdaramdam kapag ka nakakakita sila ng mga bagay online. Mga kapatid nila sa mga foreigners na naaapi yung mga nangyayari sa Palestine, mga nangyayari sa iba't ibang lugar sa mga Muslim na kung saan yung mga Islam inaapi. At kung nakakaramdam ka ng sakit, palatandaan niya na meron kang iman. Nakaramdaman mo yung sakit, palatandaan niya na ikaw ay mananampalatayang Muslim. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Sino man ang walang pakialam sa kalagayan ng mga mananampalataya ay hindi siya kabilang sa kanila. Kaya lang minsan masyado tayong peki. Panoorin natin yung video, sasaktan tayo, iiyak tayo. Then pag kinlose natin yung video, magagara ang mga suot natin, mahal ang cellphone natin, mga sapatos natin, kamahal-mahal mga gamit natin, lahat mga signature. Tapos yung kapitbahay nating Muslim, nagugutom, hindi natin tinutulungan. Yung kamag-anak nating Muslim, nangangailangan, hindi natin tinutulungan. Ilan sa atin yung ganito? Ha? Nasasaktan pag makakita ng mga Muslim na nahihirapan sa video lang. Pero pag siya nandun na siya sa kaharapan niya mismo, yung isang sister, isang brother, lalapit sa kanya, kamag-anak pa niya mismo, kadugo niya mismo, na Muslim, hihingi sa kanya ng tulong. Di bali nang bumili siya ng signature na mga gamit, wag lang niyang iabot doon sa Muslim. So, asaan yung sinasabi natin na naaawa ka doon sa ibang mga Muslim? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alintulad ng mga Muslim, mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagdadamayan, sa kanilang pag-aawaan, ay halintulad ng isang katawan. Kapag ka nakaramdam ng sakit ang isang parte, mararamdaman ito ng buong katawan. Kapag ka nakakaramdam ng sakit yung ating kapatid, nararamdaman natin yung sakit. Yan ang isang mananampalataya. Makakakita mo yung sister mo nasasaktan, masakit. May mga brother tayo nagsasabi, Brad, wag mong pakialaman yung problema ng sister or ganito or ganyan sa asawa niya. Example lang. Maintindihan natin kung hindi maliwanag yung sitwasyon ng lalaki at babae. Pero nakikita natin minsan, sobra yung pagbabastos ng lalaki sa babae, sa sister. Kaya sobra yung kanyang pagmamalabis doon sa sister. Makaramdam tayo ng sakit. At minsan naabot tayo sa punto na nakikialam tayo sa relasyon ng dalawa. Hindi man yan dapat pinanghihimasukan natin, pero the least that we could do as men, papayuhan natin yung ating brother. Hindi mo kailangan kausapin yung sister. May mga ganitong brother. Nag-aalala ako kayo, so i-comfort pa si sister, hindi ganun. Payuhan mo si brother. Hindi si sister ang papayuhan mo, payuhan mo si brother. Ang pwede lang magpayo kay sister kung si sister lalapit sa mufti o sa isang sheikh. Tatanungin niya yung sheikh, ano yung hukom nito, ano yung dapat yung gawin. Kung ikaw, ordinaryong brother ka lang, ikaw magsabi dun sa sister, mag-divorce kayo, hindi. Pero alam niyo yung nakakalungkot. Ang nakakalungkot, sabihin natin, mga Muslim, parang isang katawan,
Nararamdaman ng bawat isa ang sakit, nararamdaman ng bawat isa. Pero hanggang dito lang. Hanggang bibig lang, hanggang laway lang. Ang mga Muslim magkakapatid, hanggang laway lang, hanggang salita lang. Wala sa gawa. Ito yung masakit. Lagi natin sinasabi, mahalin natin yung kapatid natin sa Islam. Tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Lagi natin sinasabi, dapat maramdaman natin yung nararamdaman ng ating mga kapatid Muslim. Kapag may nakita tayong Muslim na hindi tumutulong, iniinsulto natin, sinisiraan natin. Pero nung binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon para patunayan kung gaano katotoo yung sinasabi nating kapatiran, anong ginawa natin? Nung binigyan ka ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung binigyan ka niya ng kaluwagan, tinulungan mo yung kapatid mong Muslim? Diyan ang pinakamahirap sa mga Muslim ngayon. Alam natin ang dalil, pero pagka dumating na tayo sa kaluwagan, nakakalimutan natin. Alam natin ang tama, pero hindi natin sinasabuhay. Alam natin ang Islam. Sabihin natin na kami ay mga mananampalataya, kaya kami nasasaktan. Kapag nakakita kami ng mga Muslim na nasasaktan din. Pero yung mga kapatid natin na mismong malapit sa atin, anong ginagawa natin? Wala tayong pakialam. Pinakamagandang halimbawa nito yung nangyari noong Marawi. Yung nangyari noon sa Marawi Siege. Sino yung tinulungan natin? Bawat isa, niligtas niya yung kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa ibang mga Muslim. Ganito tayo kasinungaling. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Ang isang mananampalatayang Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay parang isang bloke, sinusuportahan ng bawat isa ang bawat isa. Ang Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay parang isang haligi, sinusuportahan ng bawat isa ang bawat isa. Tignan mo yung sitwasyon ngayon ng mga Muslim. Ganito ba tayo? Na sinusuportahan natin ang bawat isa? O kabaliktaran nito, pag nakita natin umaangat yung isa, gumagawa tayo ng paraan para mahila siya pababa. Karamihan sa atin sabihin, kabaliktaran, Ustad. Karamihan sa atin, ayaw natin umangat yung bawat isa, ayaw natin suportahan yung bawat isa. Gusto natin makalamang, gusto natin mas tawagin tayo, mas purihin tayo kaysa doon sa iba. Sinungaling ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinungaling siya? Ganun ba ang ibig sabihin? Kung hindi natin sinusuportahan ang bawat isa, tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslim ay parang isang haligi na sinusuportahan ng bawat isa. Ano ibig sabihin nito? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Hindi siya sinungaling. Ang sinungaling ay tayo. Sinungaling tayo nung sinabi natin na tayo ay mga Muslim. Sinungaling tayo nung sinabi natin la ilaha illallah. Yan ang katotohanan. Hanggang sa salita lang. Wala sa gawa. Ang ukhuwa, ang kapatiran ay hindi lamang sa salita, bagkos ito ay aksyon. Ito ay gawa. Ang ukhuwa, pagkakapatiran ay pagmamalasakit sa iyong kapatid, anuman ang kanilang kulay, anuman ang kanilang tribo, salita, pure blood, half blood, mistizo, ano man yung tawag mo dyan. Ang tunay na pagkakapatiran ay walang pinipili as long as siya ay mananampalataya.